Buenos dias or buenas noches, damas y caballeros, depending on what time the bad team will post this pre-recorded vlog. So today, or this time, we are going to discuss a lighter issue naman, but an issue with national interest perspective. Kasi the last few vlogs, medyo seryoso yung mga issue natin about the ICC, Nicolas Kaufman, Bato de la Rosa, the impeachment hearing and possible impeachment trial sa Senado. All of these are very heady and very serious issues. Ngayon naman, we'll tackle a lighter issue, bromance between two very controversial personalities. Si Davao City Acting Mayor Baste Duterte and also alleged bromance, and also a very controversial DDS PR media operator and CEO of the Peanut Gallery media network na si Franco Mabanta, because this week after pumutok yung issue ng nung pag entrap kay Franco Mabanta sa alleged extortion ops laban kay former Speaker Martin Romualdez amounting to 350 million, for which 75 million were subsequently found to be in their possession, at nakita nga siya naroon sa lugar kung saan nadala yung down payment daw with 75 million mark money, although 50,000 lang doon ang tunay na pera, yung iba ay budol-budol money used for that purpose lang, ay lumabas naman yung mga old posts ni Franco Mabanta kung saan sinishare niya yung mga nangyayari sa buhay niya at yung mga meetings and mga interaction niya sa mga VIP personalities or mga powerful people in the country. And one of them, syempre, of course, kasama niya si former President Duterte, and one of them na parang trato niya parang very intimately close sa kanya, ay si Davao City Mayor Baste Duterte, na ngayon ay puwera kay Kitty Duterte na nag-aaral pa. Wala pa naman pamilya itong si Baste Duterte, although nalilink na rin siya sa mga high profile personalities rin na babae. Pero this time sa post ni attorney Palsis, Jesus Palsis, na isang lawyer, dating lawyer ni Chris Aquino and kwan rin supporters ng isa sa mga vloggers ng mga kakampings, and now more leaning, medyo mas sumusuporta siya kay President Bongbong Marcos but very critical of the Duterte. Nahalungkat niya isang post ni Franco Mabanta kung saan sinabi nito na natulog daw sila ng sabay, ng kasama sa isang kama ni Baste, at I'm sure mayaman rin itong si at marami rin itong high profile client itong si Mabanta. I'm sure sa kondo ba niya o bahay niya, baka 3 room yan, meron pa mga visitors room,
At syempre, pwede kung nag-sleep over sa bahay niya, pwede doon sa visitor's room. Pero dito, sabi niya, kasama sila sa isang kama. Sabi niya, Baste and I shared a bed. Baste and I shared a bed. Tulad yung nakalagay diyan sa thumbnail ng The Daily Tribune newspaper. So kumbaga nakikita rin ng Daily Tribune na legit itong post ni Attorney Jesus Falsis, na ito yung post ni Attorney Falsis na coming from or taken from the old post ni Franco Mabanta. Ito, yan no, hindi klaro gaano no, ni Franco Mabanta, kung saan inistorya niya yung paano nag-sleep over sa lugar niya si o yan no, screen grab yan. Anyway, pwede naman kayo pumunta sa Facebook page ni Attorney Jesus Falsis, kung saan sinabi niya, in-screen grab niya itong 2018 post ni Franco Mabanta. At nakatag pa nga dito si former Presidential Communication Office Secretary si Martin Andanar and many others. At dito ito ang sinabi ni Franco Mabanta dito sa post niya on February 26, 2018. Siyempre, una pinost niya yung picture nila ni Duterte. Kinakamay niya si Duterte sa Malacanang. At kasama pa si Martin Andanar. Sabi niya, his son is slept over last weekend and we shared a bed. O referring to Duterte, sabi niya, ang anak ni Duterte ay natulog sa lugar ko last weekend at nagsama kami sa isang kama. His son slept over last weekend and we shared a bed. And then sabi niya, habang nasa kama daw sila, ito daw ang pinag-usapan nila. Sabi daw ni Baste, wanna know something about my dad that no one else does? Sagot daw, me, sabi niya, me, of course, sabi niya, sabi ni Mabanta. And then sabi rin daw ni Baste, the one thing he's always wanted more than anything is to die and die a hero. Yan, gusto mamatay as hero si Duterte. And then me, si Franco Mabanta, beautiful, although that's never gonna happen. And then Baste, and why is that? Kumbaga sagot ni Baste, bakit hindi? Sabi rin ni Mabanta, cause your dad's Rodi Duterte. Men like him live forever. Yan, no? Yan ang picture niya na kinakamay niya si Duterte. So, in relation to this, nag-post naman si Attorney Falsis. Kasi may mga sources ito, both sa camp ng mga Marcoses and the Dutertes. Nag-post naman siya, Nag-post naman siya yung candid picture ni Baste. At yung ganyan kasi, mahilig kasi si Mabanta, ganyan, mag-long hair. Mahilig siya mag-long hair with ponytail. O yan, no? Yan si Mabanta with Baste. So, di ba? Sweet, no? Yan. Di ba? Ano pa bang masasabi nyo dyan, ha? Mukhang kwan talaga sila. Very, very tightly related, ha? O, walang question dyan. Yung ukol sa closeness nila. Hanggang sagad-sagad na kwan, na closeness, ha? At meron pa ito, yung mga ibang pictures nila na kung saan very close rin sila. Yan, ito pa. Yan, meron isang gathering. Ito, naka-ponytail ulit si Mabanta. Yan, yan, naka-ponytail. Yan, at siyempre, si Baste.
Parang bagay na bagay, no? Parang ano masasabi nyo? Ha? Ayusin natin tong picture. Pero pwede na yan. Parang bagay na bagay, Dali. Hindi na. Hindi na maibaliktad. So, yan, no? Klaro naman silang dalawa, di ba? Yan. So, kaya sabi nito ni Attorney Francis, mukhang meron pagsasama itong dalawa. Kasi si Attorney Francis naman ay aminado naman niya, na wala naman daw masama kasi siya rin naman ay nasa federasyon rin. Nasa federasyon na ganyan rin, na ganyan. At wala naman problema dito kasi 2018 ay wala pa naman asawa si Franco Mabanta. In fact, mga 3 years ago lang ata ito nag-asawa at may dalawang anak na ngayon. So, meron lang nilagay, ito lang sinabi ni Jesus Francis. Baste Duterte is left over at Franco Mabanta's place and they shared a bed. They had a conversation about Tatay Digong. Resibo in the comments below. Yun. Pinost niya yung post nga ni Franco Mabanta. Nilagyan lang niya hashtag no homo. No homo. Yun, ganun. So, pero hindi naman, pangit naman ito. At no homo. Pero hindi naman siguro, kumbaga kung happy sila, di ba? At who are we to judge, di ba? Ang sa akin lang, that's why we are vlogging this, kasi di ba we vlog earlier, na posible, pinaghandaan na ng mga Duterte kung ma-impeach si Sara Duterte at she will be banned from running for office o kung maglabas na ng arrest warrant ang ICC, pinaghahanda na nila si Baste, di ba? Yung Rage Coalition, si Baste lang nandun. Wala si Sara. And then ginawa, yung posisyon ng tatay sa PDP laban, binigay kay Baste. Siya ng presidente ngayon. In fact, siya na mostly taga-banat in behalf of the Duterte at grabe yung banat niya. Meron pa siya paghahamon ng suntukan kay Duterte, kay former PNP Chief Nicolas Torre. So, at kumbaga siya ng posibleng plan B. And we blog about it, plan B ng mga Duterte camp. So, Baste may just be the future president kung malakas pa rin yung mga DDS forces at nagkawatak-watak yung oposisyon. Kahit na impeach si Sara at hindi na siya pwede tumakbo, ipapatagbo nila si Baste. Kung nanalo si Baste, at least he will make history as the first president na from the third sex. Well, talented naman yung mga third sex. In fact, I have high admirations for them. Highly motivated, masipag, and then very creative. Ito si Attorney Jesus Francis, kasama rin siya dyan. So, wala naman tayong problema sa gender identity nila. Ang sa atin lang, kung ganito man, maganda rin na i-come out in the open na lang itong si Baste at sabihin, hindi lang kasi gusto rin nila magpa-drug test rin si President Bongbong Marcos, magpa-follicle test. Dapat rin si Baste rin, kung challenge si Marcos to come out and sabihin yung medical condition niya, I think Baste also owes it to the public to tell them about his sexual orientation, hindi lang kay Franco Mabanta. Obviously, ngayon pamilyado na si Franco Mabanta. Pero kung ano man meron dyan that we should know, dapat maglabas na siya out of the closet.
Kung tatagbo siya as member of the third sex, I believe magkakasolid yung mga voters na miyembro rin ng federasyon na para suportahan siya. And he will even make history in the Philippines. Kung gusto niya later on mag-transgen niya, so history pa yan. Kung gusto niya magpalda sa Malacanang, walang problema yan, di ba? But yun nga, he should come out in the open dahil sinabi nga ni Senator Trillanes, balak nila na manatili sa pwesto until 2040. So una si Sara, and then either si Pulong o si Baste, and then si Kitty Duterte. So that's why very important itong issue, at hindi lang ito chismis, kundi we should really know na 'di ba sa mga vlogs natin sinasabi natin dapat kilatisin talaga natin yung karakter ng yung background ng mga presidential candidates, senatorial candidate, and local candidates, congressional candidates. So, ganon rin kay Baste. So, I hope Baste will come out of the closet and tell us, be frank about his sexual orientation. Kung hindi, he should address this issue and sabihin na magkaibigan lang kami, BFF lang kami ni Franco Mabanta, and there's nothing to it. So, ganun lang. Be transparent lang, because as according to plan ng mga DDS, you will be the next president, if not in 2028 but in later years. So this is also an issue of interest to the public, and that is why we are discussing it. So thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good afternoon to all, and see you in my next vlog.